Magandang gabi po, Ma'am Rain. Itong kwentong isasalaysay ko po sa inyo ay tunay na nangyari sa buhay ko. Pero para maprotektahan ang aking pagkatao, tawagin niyo na lamang po akong Mira. Mahigit 3 dekada na ang lumipas mula nung maranasan ko ang kakaibang pag-ibig na to. Pero hanggang ngayon, ramdam ko pa rin ang presensya niya sa bawat hininga ko. Sa bawat dampi ng malamig na hangin sa gabi. Mahirap lang po ako noon, ma'am. Lumaki ako na ang tanging pangarap ko lang ay makapagtapos ng pag-aaral at mabigyan ng mas magandang buhay ang pamilya ko. Galing po ako sa isang maliit na baryo sa Visayas, kung saan halos lahat ng tao ay isang kahig, isang tuka. Nang makatungtong ako ng Maynila sa edad na 21, akala ko isang bagong simula ang haharapin ko. Pero mali ako. Dumaan po ako sa maraming pagsubok. Nagtrabaho ako bilang tindera sa isang palengke, tagalinis sa isang fast food chain, at minsan pa nga, sumasama rin ako sa mga kaibigan kong nagbebenta ng kung ano-anong produkto sa kalye. Sinubukan ko ring mag-apply sa opisina, pero walang gustong tumanggap sa akin dahil hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo. Dumating pa nga sa puntong hindi ko na alam kung paano ako makakapagpatuloy. Isang gabi, pagkatapos ng isang hindi matagumpay na job interview, naglakad-lakad ako sa isang maliit na parke malapit sa inuupahan kong kwarto. Umupo ako sa isang lumang bench at tahimik na tinanaw ang mga ilaw ng lungsod. Pakaramdam ko, tinapon ako ng tadhana sa lugar ng walang kasiguraduhan. Doon ko po siya unang nakita. Isang lalaking maringal at napakakisig. Tila isang karakter mula sa lumang panahon. Matangkad siya, matangos ang ilong, matalim ang kanyang mga mata na parang laging nagmamasid. Nakasuot siya ng isang mamahaling Amerikana, at ang kanyang postura, nagpapahiwatig ng isang taong may kapangyarihan. Nagulat ako nang dahan-dahan siyang lumapit sa akin. "Mukhang marami kang iniisip, senyorita." Ang tinig niya ay malalim, malamig ngunit magaan sa pandinig. Hindi ko alam kung bakit pero hindi ako natakot. Sa halip, nagkaroon ako ng kakaibang pakiramdam. Parang may isang persang humihila sa akin upang makinig sa kanya. "Sino ka?" Tanong ko habang bahagyang lumayo. Nakita ko ang pagsilay ng ngiti niya. Isang ngiting misteryoso. Para bang nagtatago ng isang lihim. "Isang matandang kaluluwa na naghahanap ng makakausap." Sagot niya. At tila pareho tayong nangangailangan ng kasabay sa gabing to. Dahil wala rin naman akong ibang pupuntahan noon, pumayag akong makipag-usap sa kanya. Nagpakilala siya bilang Don Rafael, isang negosyante na mahilig maglakad-lakad sa gabi upang magmuni-muni. Sinabi niyang marami siyang negosyo sa iba't ibang bansa, kaya bihira siyang makita sa publiko. Pero sa bawat salita niya, may kung anong kakaiba sa kanya. Parang hindi niya alintana ang malamig na simoy ng hangin. Parang hindi man lang siya nadudungisan ng alikabok mula sa kalsada. At higit sa lahat, ang kanyang presensya ay tila bumabalot sa akin sa isang hindi maipaliwanag na init at liwalas. "Sabihin mo sa akin, senyorita, ano ang pinapangarap mong buhay?" Napatahimik ako. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko ay parang may kapangyarihan ang tanong niyang yun. Yung para bang may paraan siyang ibigay ang sagot na gusto kong marinig. Sa pagkakataong yon, wala akong ideya na ang sagot ko ang magiging simula ng isang kakaibang kwento. Isang kwento na magdadala sa akin sa rurok ng kayamanan at sa kaililiman ng isang pag-ibig na hindi ko kailanman inasahan. Noon pa man, simple lang naman ang pangarap ko. Maging matagumpay, magkaroon ng sariling bahay, at maiangat sa kahirapan ng pamilya ko. Pero sa puntong yon, sa harap ng isang lalaking tila hindi pangkaraniwan, hindi ko alam kung paano sasagutin yon. Gusto kong mabuhay nang hindi nag-aalala kung saan kukuha ng pera. Sagot ko habang iniiwas ang tingin sa kanya. Gusto kong maranasan ang buhay na hindi puro paghihirap. Nakita kong ngumiti siya. May kung anong kislap sa kanyang mga mata.
Tila isang taong may nalalaman na hindi ko pa naiintindihan. Kung bibigyan kita ng pagkakataon upang makuha mo ang lahat ng gusto mo, kayamanan, kasaganaan, at buhay na hindi mo kailanman inakala, tatanggapin mo ba? Napatawa ako ng bahagya. Akala ko kasi isang biro lang yon. Pero nang inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang mamahaling gintong pitaka at inabot sa akin ng isang makapal na bungkos ng pera, hindi ako nakasagot agad. Hindi kita binibigyan ng pautang, senyorita. Aniya, habang nakatitig sa akin. Isang regalo to. Kapalit ng oras mo. Gusto ko lang ng kausap. Ng kasama sa mga pagkakataong gusto kong hindi mag-isa. Nag-alinlangan ako. Sino ba naman ang lalaking bigla na lang magbibigay ng pera sa isang estranghera? Pero sa kabila ng lahat, may kung anong bumubulong sa akin na tanggapin yon. At yun ang ginawa ko. Simula noon, naging madalas ang pagkikita namin ni Don Rafael. Minsan, magkikita kami sa isang mamahaling kapihan sa Makati. Minsan naman, ipapasyal niya ako sa magarang hotel at fine dining restaurants na noon ay pinapangarap ko lang makita. Hindi ko na malaya na unti-unti na niyang binabago ang buhay ko. Nagising na lang ako noon ng isang araw. Wala na akong iniintinding upa sa apartment. Inilipat niya ako sa isang fully furnished na condo unit sa isang mataas na gusali sa BGC. Ang dati kong lumang damit, napalitan ng mga designer brands. Ang mga kinakain kong instant noodles, napalitan ng steak, salmon, at imported wines. Hindi ko na kailangang maghanap ng trabaho. Binigyan niya ako ng debit card na walang limitations. At isang tawag lang, anumang gusto ko ay dumadating na sa akin. Hanggat masaya ka, Mira. Wika niya minsan habang nakaupo kami sa isang pribadong lunch ng isang mamahaling resort. Masaya na rin ako. At sa panahong yon, naniwala akong tama lang natanggapin ang buhay na ibinibigay niya sa akin. Wala siyang hinihiling na kapalit, maliban sa presensya ko. Wala siyang hinihiling na pagmamahal at hindi rin niya ako hinahawakan sa paraang romantiko. Pero kahit gaano man kaganda ang buhay, dumating ang panahon na nagbago ako. Dahil sa kayamanan, nagiba ang pananaw ko sa mundo. Kung dati, kontento na ako sa kung anong meron ako. Ngayon, naghanap pa ako ng higit pa. Nagsimula akong lumabas kasama ang mga taong mayayaman rin. Mga babaeng tulad ko na nabubuhay sa marayang mundo ng sugar daddy at luxury. Naging madalas po ang pagpunta ko sa high-end clubs at parties. Ang dating mahinhin at simple kong pagkatao, unti-unting nabahiran ng yabang at kaartihan. Napansin ko na rin na unti-unting lumalayo sa akin si Don Rafael. Hindi siya madalas magpakita. At kapag nandyan siya, tahimik lang tong nakatingin sa akin. Para bang may bumabagabag sa kanya. Isang gabi, pagod akong umuwi mula sa isang high society party. Lasing ako at halos hindi na maalala ang mga nangyari. Pagbukas ko ng pinto ng kondo ko, nakita ko siyang nakaupo sa sofa. Tahimik na nakatingin sa akin. Masyado ka nang nalululong sa mundo mong ito, Mira. Aniya, mahina ang tinig pero dama ko ang lungkot sa boses niya. Napairap ako at padabog na hinubad ang sapatos ko. Ayan ka na naman, Don Rafael. Hindi mo nga ako pwedeng pigilan. Hindi mo ako pwedeng kontrolin. Tumayo siya nun. Lumapit sa akin. At sa unang pagkakataon, nakita kong may lungkot sa kanyang mga mata. Hindi kita kinokontrol, Mira. Pero baka nakakalimutan mo na kung sino ka bago mo ako makilala. Nagpanting ang tenga ko. Ano bang problema mo? Hindi ba ito ang gusto mo? Ang mapasaya ako? Ngayon na masaya na ako, bakit parang may mali? Ba't parang kasalanan ko? Hindi po siya sumagot. Tinitigan niya lang ako. At sa malamlam niyang tingin, parang may nais siyang sabihin na hindi niya kayang bigkasin. Sa inis ko, napailing ako. Alam mo, Don Rafael, hindi naman kita pinilit na tulungan ako. Hindi ko rin hiningi ang presensya mo sa buhay ko. Kung ayaw mo na,
Wala namang pumipigil sa'yo para umalis. Sa sandaling yon, nakita ko ang pagbagsak ng balikat niya. Parang may kung anong sumakit sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit pero may bahagi sa akin na nagsisi sa sinabi ko. Pero huli na, tumalikod siya, lumayo, at walang imik. Hindi ko alam kung ilang araw siyang nawala. Sa mga sumunod na linggo, patuloy akong namuhay sa karangyaan. Patuloy akong nagpakasasa sa luho. Pero kahit anong gawin ko, may kulang talaga. Hindi ko maintindihan kung bakit pero parang may malamig na espasyong naiwan sa buhay ko. At sa puntong yon, wala pa akong kaalam-alam na darating ang isang pangyayari na magpapabago ng lahat. Noong una, hindi ko yon ininda. Ang akala ko, gaya lang to ng dati niyang pagkawala. 1 linggo, 2, o marahil 1 buwan pa nga. At babalik rin siya na parang walang nangyari. Pero habang lumilipas ang mga araw, napansin kong parang may kakaibang nangyayari sa akin. Sa kabila ng luho at kasaganaan, pakiramdam ko, wala akong nagawang tama. Kahit anong mamahaling bagay ang bilhin ko, kahit anong party ang puntahan ko, hindi ko mabalik ang saya na dati kong nadarama. Damn it, Don Rafael. Bulong kong minsan sa sarili ko habang nakatingin sa salamin ng aking kondo. Huwag mong sabihin sinanay mo kung nandyan ka tapos basta ka nilang mawawala. Hindi ko rin maiwasan ang sama ng loob. Bakit naman kasi ganon? Ako na nga ang binihisan, pinakain, binigyan ng marangyang buhay. Tapos, parang ako pa ang may utang na loob sa kanya. Hindi ko kailangang umasa sa kanya. May pera ako. May mga kaibigan ako. At higit sa lahat, malaya akong gawin ang gusto ko. O siguro, yun ang inakala ko. Mas naging madalas pa nga ang paglabas ko kasama ang aking bagong barkada. Mga babaeng mayayaman, sosyal, at sanay sa buhay na walang hangganan. Madalas kaming nasa mga mamahaling bar, umiikot sa high-end clubs, at gumagastos nang wala sa lugar. Dahil sanay na akong walang iniintinding pera, wala akong pakialam kung magkano ang mawawala sa akin. Ilang libo? Ilang daang libo? Hindi ko na binibilang. Ang mahalaga, masaya ako. O yun ulit ang inakala ko. Sa tuwing mag-isa na lang kasi ako sa kondo, bumabalik ang kakaibang lungkot sa puso ko. Tulad ngayon, hating gabi na, at kahit lasing, alam kong may hinahanap ako na hindi kayang punan ng pera o aliw. Umupo ako sa kama at hinagilap ang telepono. Walang kahit isang mensahe mula kay Don Rafael. Ilang linggo na siyang hindi nagpaparamdam. Napabuntong hininga ako at tinignan ng sarili sa salamin. Nandyan ang dati kong mukha. Ngunit iba na ang nasa likod ng mga mata ko. Kung dati, puno to ng pangarap. Ngayon, punong-puno to ng kayabangan at kawalan ng direksyon. Hindi ko namalayan. Pero may luha na palang tumulo sa pisngi ko. Ano bang nangyayari sa akin? Bago pa man ako makapag-isip ng sagot, biglang nagring ang telepono ko. Isa sa mga bagong kaibigan ko ang tumatawag. Hey Mira, wanna come? May bagong club kaming pupuntahan. Napahawak ako sa sentido ko. Hindi na dapat. Kailangan ko nang magpahinga. Pero sa puntong yon, mas pinili kong takasan ng pakiramdam na bumabagabag sa akin. Alright, susunod ako. Puno ng ingay ang club. Mga sumasayaw na katawan, malalakas na tawa, musika na sumasabog sa buong paligid. Nasa VIP section kami, umiinom ng mamahaling alak, at humahalakhak na tila wala ng bukas. Pero kahit nasa gitna ako ng saya, pakiramdam ko, para akong nalunod sa dagat ng kawalan. Hey babe, another shot? Alok ng isa kong kaibigan. Tumango ako. Isa pa, at isa pa, hanggang sa maramdaman kong umiikot na ang paligid ko. Hindi ko na malaya ng oras. Ang alam ko lang, lasing na ako nang maisipan kong umuwi. Hey, kaya mo bang mag-drive, girl?
Tanong ng isa sa kanila. Of course. Sagot ko, kahit pa nag-aalangan ng sarili kong isip. Hawak ang susi ng kotse, lumabas ako ng club at tinahak ang madilim na kalsada. Sa simula, kaya ko pa namang kontrolin ng manabela. Pero habang tumatagal, lumalabo ang paningin ko. Ang ilaw ng mga poste, nagiging malabo. Ang tunog ng makina, parang lumalabo rin sa pandinig ko. Hanggang sa... Mira! Mag-ingat ka! Isang pamilyar na tinig. Napatingin ako sa rearview mirror. Sa likod ng sasakyan, may isang figurang nakaupo sa likod ng upuan. Nakatingin sa akin gamit ang malalim at mapanuring mata. Si Don Rafael. Nagulat ako. Napakapit ako sa manabela. Bago pa ako makapagsalita, isang malakas na liwanag ang bumungad sa harapan ko. Isang malamig na truck na diretsong paparating sa akin. Masyado nang huli para umiwas ako. At tuluyan na ngang nagdilim ang paningin ko. Nagising po ako sa isang puting kwarto. Nagmulat ako ng mata pero hindi agad nagrehistro sa isipan ko kung nasan ako. Ang puting kisame, ang tunog ng makina sa tabi ko, ang malamig na hangin mula sa aircon. Ospital. Buhay pa ako? Dahan-dahan akong bumangon. Wala akong kahit anong galos sa sugat. Kahit nga gasgas wala. Pero paano? Alam ko, dapat patay na ako. Napahawak ako sa dibdib ko. Bumilis ang tibok ng puso ko. May kakaiba akong naramdaman. Para kasing may bumalot sa akin bago pa dumating ang impact ng truck. At doon ko naalala. Si Don Rafael. Siya yung huling taong nakita ko bago mangyari ang aksidente. Pero paano? Paano siya napunta sa loob ng sasakyan ko? Dahan-dahan akong lumingon sa paligid. Walang ibang tao sa kwarto. Pero may isang bagay ang pumukaw sa atensyon ko. Isang pulang rosas ang nakapatong sa bedside table. Walang note, walang pangalan, walang pagkakakilanlan. Pero alam kong galing ito sa kanya. May kung anong kirot ang dumaan sa puso ko. Hindi lang dahil sa takot sa nangyari kundi dahil sa isang bagay na hindi ko pa noon inaamin sa sarili ko. Siya ang dahilan kung bakit ko nagustuhan ng marangyang buhay. Pero siya rin ang dahilan kung bakit pakaramdam ko ay may kulang. At ngayon, alam ko na, hindi ko lang hinangad ang yaman. Hinangad ko siya. Pagkalabas ko ng ospital, agad akong umuwi sa kondo. Gusto kong magpahinga, pero higit pa ron, gusto kong makita siya. Pero kahit anong hintay ko, Ma'am Rain, hindi po siya dumating. Lumipas ang mga araw, linggo, wala pa rin po. Parang tuluyan na siyang nawala. Doon ko unti-unting sinaklot ang pangungulila. Minsan, nagising ako sa madaling araw na may kakaibang pakiramdam sa puso ko. Parang may isang bagay na pilit na humihila sa akin. Tumayo ako at lumabas ng kondo. Hindi ko alam kung bakit pero natagpuan ko na lang ang sarili kong naglalakad papunta sa isang park. Ang parehong parke kung saan unang beses ko siyang nakita. Madilim at tahimik ang paligid. Ang mga ilaw ng poste, kumikislap sa hamog ng madaling araw. At naroon siya, nakatayo sa ilalim ng isang puno. Suot ang dati niyang pormal na kasuotan. Matikas pa rin ang tindig niya. Pero may kung anong lungkot sa kanyang mukha. Napahinto ako. Hindi ko alam kung paano ako lalapit o kung ano ang sasabihin ko. Pero siya na mismo ang lumapit sa akin. Mira. Mahina ang tinig niya. Pero sapat para mapanindigan ako ng balahibo. Napalunok ako. Bakit mo ako niligtas? Napangiti siya ng bahagya. Pero may lungkot sa kanyang mga mata. Alam mo na ang sagot, hindi ba?
Hindi ko alam kung bakit pero may namuong init sa mata ko. Bakit mo ko iniwan? Bakit mo ko pinabayaan? Dahil gusto kong hayaan kang mabuhay sa mundong para sa'yo. Sagot niya bago ko pa matapos ang sasabihin ko. Hindi ikaw ang para sa mundo ko, Mira. At hindi ako ang para sa'yo. Mas lalong lumabaw ang paningin ko dahil sa luha. Pero wala ba akong karapatang pumili? Sa unang pagkakataon, nakita kong bumakas ang sakit sa kanyang mukha. Tahimik siyang tumingin sa akin bago siya lumapit at marahang hinawakan ng aking pisngi. Sa sandaling yon, parang huminto ang oras. Ang kanyang kamay, malamig. Pero sa ilalim ng lamig na yon, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi nadama. Ang pagiging totoo. Ikaw ang pinakamagandang bagay na dumating sa buhay ko, Mira. Pero hindi ko pwedeng ipilit ang sarili kong manatili sa tabi mo. Dahil darating ang araw na mawawala rin ako. Umiling ako. Kahit nasa puso ko, alam kong totoo ang sinasabi niya. Don Rafael, hindi ko alam kung paano pero mahal kita. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan niya bago dahan-dahang hinaplos ang buhok ko. At mahal na mahal din kita, Mira. Sa sandaling yon, wala nang kayamanan. Wala nang marangyang buhay. Kami lang, sa ilalim ng buwan, sa katahimikan ng madaling araw. Pero sa kabila ng lahat, may isang katotohanang hindi ko maitatanggi. Hindi namin maaaring ipaglaban ito. At kahit anong gawin ko, alam kong darating ang araw na kailangan niya akong iwan. At hindi ko alam kung paano ko yun haharapin. Simula po nang muling magpakita si Don Rafael nung gabing yun sa parke, hindi ko na siya muling nakita. Inakala kong babalik siya kinabukasan. Muling kakatok sa pintuan ng kondo ko na parang dati. Na iaabot sa akin ng isang rosas na walang paliwanag. Nayayayain akong kumain sa mga mamahaling restaurant. Pero hindi. Wala. Lumipas ulit ang isang linggo. Tapos isang buwan. Wala na namang Don Rafael na dumating. Sa bawat gabing ginugugol ko sa katahimikan ng kwarto ko, lalo kong naiintindihan ang katotohanan. Hindi ko siya pag-aari. At hindi ko siya maaaring habulin. Pero kasi, sa kabila ng lahat, hindi ko pa rin siya kayang kalimutan. Isang gabi, habang nakaupo ako sa balkonahe ng kondo, tinatanaw ang mga ilaw ng Maynila. Nakaramdam ako ng malamig na simoy ng hangin. Hindi yun tulad ng karaniwang hangin. May halong kakaibang pakiramdam. Parang may presensya sa paligid ko. Mira. Muntik akong mapatalon. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang yun o panaginip. Pero hindi ako maaaring magkamali. Siya yun. Agad akong tumayo at tumingin sa paligid. Pero wala akong nakitang kahit sino. Don Rafael? Bulong ko na parang baliw na nakikipag-usap sa hangin. Walang sumagot. Pero sa dibdib ko, may kung anong bumigat. Parang may isang bagay na mas malaki kaysa sa akin ang nangyayari. Isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Hanggang sa madaling araw nun. Nagising ako sa biglaang pag-ihip ng malamig na hangin sa kwarto ko. Hindi ko alam kung bakit pero nagkaroon ako ng kakaibang pakiramdam. Na parang dapat akong pumunta sa isang lugar. Hindi ko na malaya ng sarili kong naglalakad na naman papunta sa parke kung saan kami unang nagkita. Tahimik ang paligid. Walang katao-tao. Ang ilaw ng mga poste ay animoy nagdidilim. At doon, sa ilalim ng parehong punong pinagtagpuan namin noon, nakita ko siya. Si Don Rafael. Pero iba siya ngayon. Nakatayo siya ng mag-isa. Suot pa rin ang kanyang pormal na kasuotan. Pero hindi na siya mukhang matikas. Sa halip, parang may bumabalot sa kanya na hindi ko maipaliwanag. Isang malagim na anino. Isang madilim na aura.
At doon ko napansin, unti-unti siyang naglalaho. Nanlaki ang mga mata ko. Don Rafael! Dagli siyang lumingon sa akin. At sa unang pagkakataon, nakita kong may takot sa kanyang mga mata. Mira, hindi ka dapat nandito. Pero hindi ko yun pinansin. Mabilis akong lumapit sa kanya at hinawakan ng kamay niya. At doon ko naramdaman ang malamig na katiyakan. Hindi na siya ganap na nandito. Anong nangyayari sa'yo? Tanong ko. Nanginginig ang boses. Huminga siya ng malalim. At sa mata po niya, nakita ko ang isang bagay na mas malalim kaysa sa anumang yaman na naibigay niya sa akin. Ang totoong siya. Panahon ko na, Mira. Sagot niya sa isang malambot na tinig. Patagal ko nang nilabag ang batas ng mundo ko. Mula nung piliin kong manatili sa tabi mo, alam kong darating ang araw na babawiin nila ako. Umiling ako. Pilit na pinipigilan ng pagluha. Hindi. Hindi ka pwedeng mawala. Kung kailangan mong umalis, sasama ko. Ngumiti siya pero puno ng lungkot ang kanyang ekspresyon. Hindi mo naiintindihan, mahal ko. Ikaw ay para sa mundong to. At ako, hindi ako dapat nandito. Nung mga panahong yon, gusto kong sumigaw. Gusto kong lumaban sa tadhana pero paano? Paano ko lalabanan ng isang bagay na hindi ko nakikita? May paraan ba para pigilan to? Tanong ko, halos pagsusumamo. Tumingin siya sa akin. Tila pinagmamasdan ako sa huling pagkakataon. Ang tanging paraan lang ay ang hayaan mo akong lumaya. Bumigat ang dibdib ko. Pinipigilan ko ang luhang namumuo sa aking mga mata pero tuluyan na tong bumagsak sa pisngi ko. At sa huling pagkakataon, inilapit niya ang kanyang kamay sa akin. Hinaplos ang aking pisngi. Ikaw ang pinakamagandang bahagi ng buhay ko, Mira. At kahit kailan, hindi ako magsisisi na minahal kita. Bago pa ako makasagot, bago ko pa masabi ang gusto kong sabihin, isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan sa pagitan namin. At sa isang iglap, nawala siya. Parang hangin. Parang hindi siya kailanman naging bahagi sa mundo ko. Iniwan ako sa dilim, sa katahimikan ng gabi. Sa puso kong ngayon ay basag na basag na. Sa paglipas po ng panahon, natutunan kong tanggapin ang katotohanan. Si Don Rafael ay bahagi ng isang mundong hindi ko kayang abutin. At kahit ano man ang gawin ko, hindi ko na siya maaaring makitang muli. Ngunit ang pagkawala niya ay hindi nangangahulugan ng pagkawala ng lahat. Sa halip, ito ang naging simula ng tunay kong buhay. Pagkatapos po kasi ng lahat ng nangyari, bumalik ako sa pagiging simple. Hindi na ako bumalik sa dating luho. Hindi ko ginamit ang natitira pang pera mula sa kanya. Bagkus, sinimulan kong buuin ang sarili kong pagkatao mula sa sarili kong pagsisikap. Muli akong nag-aral, kahit mukhang huli na sa edad kong yon. Nag-ipon ako mula sa maliit na negosyo na sinimulan ko. Hindi po naging madali pero natutunan kong pahalagahan ang bawat sentimong kinita ko. At sa kabila ng lahat, natutunan ko ring magmahal ulit. Pero sa isang paraang hindi na tulad ng dati. Nakilala ko ang isang lalaking minahal ako ng totoo. Isang taong hindi mayaman, hindi kasing misteryoso ni Don Rafael pero may pusong kayang iparamdam sa akin na sapat ako. Nag-asawa ko, nagkaroon ng isang anak. At ang anak ko pong iyon ay ang nagbigay sa akin ng mga apo na ngayon ay nagbibigay sa akin ng bagong dahilan upang mabuhay. Ngunit kahit anong sayang dala ng kasalukuyan kong buhay, minsan, hindi ko pa rin talaga maiwasang maalala siya. Minsan, tuwing mahangin ang gabi, nararamdaman kong may malamig ngunit banayad na haplos sa pisngi ko.
Parang isang paalala mula sa isang nakaraan. Minsan pa nga, sa gabi ng isang bughaw na buwan, naaalala ko ang huling beses naming nag-usap. Ang tinig niya na puno ng pagmamahal at panghihinayang. Minsan sa panaginip ko, nandun pa rin siya. Nakatingin sa akin mula sa malayo. Nakangiti na tila pinagmamalaki ang babaeng narating ko ngayon. At sa tuwing nagigising ako, may isang bagay akong sinasabi sa sarili ko. Kailanman ay hindi ko pinagsisisihan na minahal kita, Don Rafael. At alam kong kahit nasan siya ngayon, alam kong ramdam niya yon. Ngunit ang buhay ay hindi para sa paghihintay sa mga bagay na hindi nababalik. Ang buhay ay para sa pagpapahalaga sa kung anong meron tayo at sa kung anong natutunan natin at sa kung paano natin ipagpapatuloy ang ating kwento. Ngayon, sa edad kong 58, hindi na ako isang babaeng nabulag sa yaman. Hindi na ako isang dalagang iniaasa ang sarili sa kung kanino lang. Ako po si Mira, isang babae na minsang minahal ang isang nilalang na hindi para sa mundong to. At ngayon, habang nakaupo ako sa beranda ng bahay namin, pinagmamasdan ng mga apo ko na masayang naglalaro sa hardin, alam kong sa kabila ng lahat ng nangyari, masaya ako. Dahil minsan sa buhay ko, nakilala ko si Don Rafael. At minsan, sa isang mahiwagang sandali, minahal niya ako. At minahal ko siya. At sapat na sa akin yon. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like at mag-subscribe. Welcome po sa mga bago kong subscribers at hello po sa mga subscribers ko dyan. Kamusta po kayo? Sana ay nasa maayos po kayong kalagayan. Have a nice day po sa inyong lahat. Hanggang sa muli!